So, wait lang. Wait lang. So, apologies. We already bought yung new plan sa Gmail. Sa Google actually kanina. But, hindi ko alam bakit may limit pa rin ng 100. Probably I'm gonna check this later. But for now let's just load these questions. Viewpoint. Listen, sinong natapos yung 80 items na quiz of fraction kanina? Wait yung items mo po. Okay. Listen, sino pang nakatapos? Okay, see. Okay, wait. Loading lang questions natin. So, wait lang. Mina-address lang kami sa main GC. Tapos, start na rin tayo. Yung malibad yan. Okay, sige. Let's start. Where's that? No. This is where. So, raise hands nga. Sino yan sa main GC? Raise hands. Sino yan sa main GC? Okay, sige. So, whatever happens in the GC stays in the GC, okay? So, let's start here. Okay, shh. Tayong lahat. Pag tayo na Reddit, mamayari tayo dyan. Okay, so for everyone confused, especially sa mga day 1 lang dito, sinong first time umatid na session natin tonight? Raise hand. Sino yung first time lang? Some sa sessions ng Hulagpos? Ayan. So para sa inyo is, bigay ko muna tong Google Docs na if nandito kayo, probably nag-register na kayo sa ating extended free training sessions. Gusto nyo habulin lahat ng naaral na namin. Basic squares, mental trigo, yung mga ganong simple maths is bigay ko lang sa inyo itong database na nandito lahat ng past recordings ng sessions natin, both sa free and sa main training sessions. Yan. So itong first part, ito yung free training sessions namin na actually puro question-based yan except for the circuits. So if may circuits, panoorin niyo siya kasi siya lang yung lesson-based namin dyan. Especially if hindi mo magtutuloy sa main training session. So circuits is good there but official day natin is dito, yung naka-red na row is yung day 1 ng official training. So gusto niyo siyang balikan, ito namin inaral of fundamentals of mental trigo, sin and cos addition. So bali itong day 2, this is basically lahat ng mental trigo na needed both for special and non-special angles kasi ginagamit namin siya sa physics na topics namin. And then start bigla ng trigo basics and everything here para tapos na yung first part ng trigo. Tapos we already did columns, laws of physics, and that's a basic ng math is GCF, LCM, and fractions. So, I'm gonna send this, ang daming people dito, akala mo nag-aaral. Charot. I'm gonna send this, inbox. Yan, so sa mga new people dyan, just click that.
Ang part naman siya ng main training natin and free trainings. Okay, and for tonight, babalik tayo sa isang napaka-basic na topic, which is simply the positive and negative world. Okay, let's start. First is please type your favorite number. Please type your favorite number sa inbox. Ayan, very good. Okay, so for everyone na nakakaalala, ano nga yung golden rule number 1 natin? Golden rule number 1 is start with small examples. So ito sa mga topic natin for today, isa siya sa mga pinaka-start with small examples. Siya sa mga pinaka-fundamentals na if magaling ka na, you don't need to learn this anymore. But medyo nalilito ka, nahihirapan pa rin sa math, especially sa algebra is, kailangan mo pag-isipan na mabuti to. How will you play with the positive and negative world? Integers, fractions, radicals, kasi positive and negative, if nalilito ka pa, is start ka muna. Ano ba kasi yung meaning niya? Ano ba yung nangyari sa kanya? Okay, so for here, let's start with our favorite numbers. We have 7 from Angel. Then, kay Jaka is 2, 3, 6. 3 and 7. Okay? So, ang pinaka-simple is addition. What do you mean by addition? When we say 3 plus 4, ano mean yung 3 plus 4, di ba? Obviously, 7 siya. Okay? Pero ano pa nangyari sa kanya sa number line in real life? Ano ba? Okay, so if you have number line here, you have 1, 2, 3. If nandito yung 3, nandito yung 0, 3, 2, 1, 0, pag sabi mong plus 4 is pupunta siya ng 4 lines for forward. Okay, so let's use this one. So we say 1, 2, 3, 4. That is 3 plus 4, which will be 4, 5, 6, and 7. When we say addition, when we add, napunta lang tayo pa kanan. Kung ilang units man siya. If mula siya sa 3, 1, 2, 3, 4. Okay? Ganun siya. So let's say more examples here. If we say, for example, 4 plus 3. Parehas lang ba? Yes. Bakit? Kasi if magsimula ka sa 4, dito ka sa 4, mag-jump ka ng 1, mag-jump ka ng 1, 2, 3. Again ka sa 7. If you have 3 plus 4, magsimula ka sa 3, 1, 2, 3, 4. It's equal to 7. The addition simply means going to the right by 1 unit, 1 unit, 1 unit. That's addition. Okay? What if subtraction naman? If subtraction naman, edi ka baliktaran. If addition is going to the right, technically, common sense is, ano yung maisip? Subtraction is going to the left. Okay, if we say, for example, if we say 7 minus 3, common sense pa lang, alam mong 4 yan. Diba? Pero imagine mo, theoretically, what is happening? This is from 7, pabalik siya ng 3 units. 1, 2, 3. So magiging 4. Yung subtraction, you just need to move pabalik kung ano man yung first mong number. Okay? Sino nung nalilito pa up to this point? Siguro naman wala. Reason, hindi na kayo nalilito sa part na to. Okay, abang hindi nag-raise hand. So, let me just check if there yung microphone. Yeah, microphone. Clear ba yung voice ko or hindi? Clear? Okay. Okay, ngayon, bakit sabing positive negative world? Kasi meron tayong magic number dyan, 0. Okay, what happens when tumawid tayo sa 0? Ito maraming natatakot na parang pag negative word na, hala, nakakata. Nung grade 6 nga ako,
Di pa ako naniniwala dun sa tropa ko na may negative numbers. So, sabi ko, negative numbers, impyerno ka na pupunta na. Totoo, parang may negative numbers pala. But it's still the same process, okay? If you say 3 minus 7, what will happen here? 3 minus 7, magiging from 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 4. Punta siya dyan. Okay, so 3 minus 7 is equal to negative 4. Simply, pumunta ka sa kaliwa ng 7 lines, or if common sensical mo, 3 minus 7, may 4 na natitira, and it's gonna be on the negative world. Okay? Ganun lang naman siya dali. So if basic, ito 1b1, pwede mo siyang imagine na if plus 5 plus 3, wala ka sa 5, 1, 2, 3, sa kanan ka. Or, kaya mo na imagine, common sense. If negative naman, magsimula ka sa, for example, let's say, 2 minus 8. 2 minus 8. So, if 2 minus 8, drawing tayo sa number 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 6. Matira siya ng 8 pakaliwa. Okay, pakaliwa. Ito, nagdigdag siya ng 3 pakanan. Okay, one last. Let's say, I have 3 plus 5, and then 3 minus 5, and then 3 minus 8. Okay? If I say 3 plus 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Pumunta ako sa kanan ng 5 units. So, napunta ako sa 8. 3 minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Napunta ako sa negative 2. Kumaliwa, meaning ng negative. 3 minus 8, ganun pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Napunta ako dito sa kaliwa. Negative 6. Ganun lang kasadali. Addition means pupunta ka sa kanan ng number line. Subtraction means pupunta ka sa kaliwa ng number line. But, what if nagkaroon ng ganitong question? What if I say 3 plus wait lang, hindi pala yung type ko. If I say 3 plus negative 5, if I say 3 minus negative 5, ano na yung mangyayari dyan? Okay, kasi sa UPCAT, medyo malabo naman na may questions about PEMDAS na diretso lang, plus minus straight like that. And you need to be able to play kung ano nangyari if multiple operations na kahit magkakasunod lang yung na basic operations. So, if ganito yung mangyari, 3 plus negative 5, conceptually, alam mo 3 minus 5 lang yan. Pero what if super complex and everything? Kailangan bumalik sa fundamentals. Ano yung rule? If plus means kanan, minus means kaliwa. Paano siya mag-work in here? Tama ba yung una natin na buong rule? 3 plus negative 5 is this type tayo sa 3. Right? 3. Let's move pababa here. Makuha pa ko ng isa pang number 9. Drag up. Okay. Okay, let's draw sa baba. What will happen in 3 plus negative 5? Okay, we start with 3. 1, 2, 3. Tapos plus. Plus means kakanan tayo. Paano ka magdadagdag ng negative 5? If plus 5, di pupunta tayo ng 5 units to the right. Okay, if plus negative 5, ibig sabihin 5 units to the left. Parang common sense, right? But if we're going to look at the directions only, ano yung meaning yan? Okay, ang meaning yan, if magpa-plus tayo, if mag-add tayo, technically, plus means to the right, and negative means opposite. That's the actual rule. Mag-make sense. Why? Let's see here. Okay? 3 plus, meaning pupunta sa kanan, tapos minus 5. Being in-opposite. Imbes na kanan, pumunta ka sa kaliwa ng 5 units. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Nasagot mo is negative 2. Okay? Common sense. Pero dito, what if 3 minus negative 5? Ano yung kaliwa-kaliwa? 3, if yung una nating rule na kakaliwa siya, so, mula ka sa 3, tapos kumaliwa ka pa ulit, pero kakakaliwa ng paganan, gaganan ka na, diba? So, hindi nag-make sense yung kaliwa. Nag-make sense is ino-opposite. Hindi ka naman nagiging form 3,
minus, tapos minus 5, ina-add mo bigla. Diba? Ang tamang process is, if nag-start ka sa 3, 3 minus means opposite. The right way is going to the right, but if nag-start ka sa minus, is pupunta ka sa kaliwa. 3 minus, tapos yan yung minus mo, negative 5. I mean, nagkaroon na naman na negative, so bumaliktad na naman siya. Kaya ka ngayon, pupunta ka sa proper way na kanan. Magiging 8. Okay? The concept here is, katulad ng vector sa columns, no? P-direction dyan, na pag ganun, tapos kung yung magiging final. Okay? Let's try to solve more example. For example, if we have, gawin natin yung kanina, 3 plus 4, 3 minus 4, 3 plus negative 4, 3, 3 minus negative 4. Okay, conceptually, let's try to understand what's the rule, what is happening. Okay, so for number 1, 3 plus 4, straight na yun, no? 3, 1, 2, 3, 4. So this is 7. Right? Easy as that. 3 minus 4, 3 minus, yung sabihin kumaliwa siya. So 3 minus 4. So 1, 2, 3, 4. Kumaliwa siya, kaya siya napunta sa negative 1. Okay. Ngayon, 3 plus negative 4. So from 3, plus muna siya. Kaso, may negative bigla. So bumaliktad siya. Okay, so ang final direction is pakaliwa. Kaya, ano yung final direction sa kaliwa? What's the magnitude? 4. So 1, 2, 3, 4. And negative 1. So technically, 3 minus 4 is equal to 3 plus negative 4. Direction-wise, kumanan, tas kumaliwa. Ngayon, for the final, 3 minus negative 4, ano yung nangyari sa kanya? Mula ka sa 3, 3, tapos minus means to the opposite side, which is right side niya natin is kanan. Pag nag-opposite side agad is kaliwa. 3 minus, kaso ang kasunod is minus na naman. So, bumaliktad. Push, gumanan siya. So, final direction is pakanan. So, 3 minus negative 4 is 1, 2, 3, 4. So, this is 7. Okay? So, now, conceptually, titignan mo na lang dyan yung units. Yung plus or minus. If 3 plus 4, automatic right na yan. If 3 minus 4, automatic left na yan. 3 plus negative 4, nagdagdag ka ng negative. Kanan, pakaliwa. Dito man drawingan sa araw, kanan, pakaliwa. Anong pupunta sa negative side? Dito, nag-minus ka ng negative, kaliwa, tapos negative siya. So, bumaliktad, kanan. Kaya magiging 3 plus 4, 3 minus 4. You just always have to simplify this. And again, disclaimer sa marunong na, pwede nyo nang diretsuhin na wag nyo na siyang imagine. Alam niyo naman na yun eh. Pero dun sa mga nalilito pa, this is the best way to do it. Imagine it from the fundamentals. Okay? Kasi once alam niyo yung fundamentals, hindi tayo madilito eh. Gamit yung golden rule number 1, start with small examples. If ever nalito kayo, hindi alam kung nangyari ano yung formula, if you know the fundamentals like this, the basic directioning na right means going to the right, kanan, and left is not really left. Okay? Tamang rule is positive means going to the right. The negative means going to the opposite. Right lang yung solid dyan. Okay. Left means, negative means going to the opposite. Kaliwa, and then kaliwa, kaliwa, kaliwa. Okay? So what if mas maging complex siya? Pinaglaruan pa kayo ni Upcat. So what if naging question? 3 minus 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 negative 3. Okay? Mukhang gago, right? Pero it's possible. This is still math eh. So, ano nangyari dyan? This is fun kasi gagawin natin siyang game. So, 3 minus kaliwa. So, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Okay? 3 minus 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 minus. Just binabali-baliktad na lang eh, di ba? Kumaliwa ka muna, tapos kumanan, kumaliwa ka na. So, ang final mong gagawin is 3 units na lang. Hindi mo nasasama to. 3, tapos kumaliwa ka ng 3. So, 1, 2, 3, 0. Okay? Questions? Questions mo na hanggang dito. Okay? So, that's how we'll imagine it.
So ngayon, alam kong may technique yan, pagbibilang, but kung sabi ko kanina, you need to understand it the long way muna, the fundamental way, the theoretical way. Tapos saka tayo mag-shortcut. Okay, ngayon, if you don't want that, you don't. But we will stick with this first. I need you to imagine this. Okay, I need you to know the reasons why behind the formulas. Okay, now let's play a game. Kayo naman na magsasagot. Listen na yan. This one. Hindi siya kasya sa script. Pagkakasyahin natin. So I'm gonna post 8 questions sa screen. 8 ba ito? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yes, 8. Then it's your time to shine. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, now answer these 8 questions. Start with 15 plus 8, negative 15 minus 8, 15 minus 8. Again, yung walo na yan. So answer that. I'm gonna give you 3 minutes for it. So, sige, 4 minutes. I'm gonna give you 4 minutes. Basa ba? Basa naman ano. 4 minutes until anong oras na? 9:36. Okay. If magaling na kayo, go ahead. Huwag na akong pasundan. Pero I advise, just try to imagine. Anong nangyari sa direction sila? 15 plus 8, negative 15 minus 8. You can draw. I really like it because you'll draw. So, try, imagine, go. Put it on 5 minutes. 5 minutes till 9:38. Want you guys to imagine, alam ko may magagaling na sa inyo, but if you could just play with us a bit. The answers are coming.
Okay, let's solve via the drawing method. Magdodrawing lang muna tayo na magdodrawing first. Okay, let's solve. So for the first question, it's as simple as 15 plus 8, 15 plus 8. So, 15 from the number line, dagdagan ka ng 8. So, kumanan lang siya dyan. After 8 units, it's gonna be 23. Easy, right? If we have the man, what's the next? Negative 15 minus 8. What is negative 15 minus 8? From the number line, punta ka dito sa number line, that is negative 15 ka na eh. Okay, tapos dito yung 0. Tapos minus 8, meaning kumaliwa ka ng 8. Switch chairs. Okay, as I was saying, negative 15 minus 8. Negative 15, lagi ka magkaroon ng reference which is yung 0. Negative 15, kumaliwa ka pa ng 8, napapunta siya sa kaliwa, which is negative 23. Okay, negative 15, pupunta sa kaliwa. So, it's negative 23. Teka lang, just... Okay, going back. So, for here, next natin, you have 15 minus 8. Commonsensical, that's just 7. Via drawing, 15, tapos minus means kumaliwa ka. Minus 8 is pupunta ka sa kaliwa ng 8 units which is 7. Okay. So, if tapos na kayo dun sa drawing side, actually, pwede mo na siyang di isa-isa yung itinon. Kunin mo lang its direction. Tapos, kunin mo yung difference between them. Tapos, saka may determine yung direction. Okay, let's try with that with negative 15 plus 8. Okay, parang nakakalito. Ano ba yung mas malaki? Positive, negative, etc. Drawing mo. Negative 15, tapos nandito yung 0. If plus 8, punta siya sa kanan. Kasi 15 units to eh. So technically, may iwan pa rin siya sa negative word. Negative 15 plus 8, it's just gonna be 15 minus 8 is 7. Punta siya doon. Okay, dito na tayo. Let's imagine this one. You say negative 15 plus 8. Sikat. Imagine this one Negative 15, tapos 0 to. Okay? Ngayon, dito yung 0. Dito yung negative 15. Okay? Pupunta siya sa kanan. Kaso 15 units to eh. 15 para makatawid ka sa positive world. So, nasa negative world pa rin siya. What you have to do is just simply 15 minus 8 is equal to 7. And then, ano yung sign niya? Kung ano yung mas malaki, yun yung magiging sign niya. Why? Kasi, not enough to cross 0. Yun yung reason sa kanya. Okay? Hindi porket negative 15 yung una, yun na lagi negative. Kasi what if mas malaki yung pangalawa? Hindi siya rule. Okay? Ang rule is, nasa yung starting point mo, tapos enough ba yung units para makatawid sa kabilang world from the positive to negative, from negative to positive. In here, 15 and 8, mas malaki to. Since mas malaki to, hindi makakatawid sa kabilang world si 8. Kung ano yung mas malaki, siya yung masusunod. Okay, so you just have to get the absolute value, the difference in the absolute values, then matitira to. Okay, let's say more of that example. For example, if we have 23 minus 11,
Anong mas malaki? 23, right? 23 minus 11 is straight as 12. Mas malaki positive eh. So, matitira sila sa positive 12. We have naman negative 23 plus 11. Wag magkaiba sila ng dito, isang positive, isang negative. Anong mangyari dyan? Kunin mo yung absolute value difference, which is 23 minus 11, which is 12 pa rin. Tapos, kung sino yung mas malaki, siya yung world na masusunod. Mas malaki, 23 or 11? 23. Yung masusunod siya dyan. Okay? And why? Dito kasi negative 23, hindi ka naman makakatawid sa 0 eh, nung may 11 units ka lang. Okay? So that's the rule. Plus, plus, minus, 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 plus, plus, minus. Di mo na kailangan sa ulit itong 4. If plus, plus, 23 plus 11, edi plus, plus, 34. Okay, pares naman silang nasa positive world. See, dito yung 0, dito yung 23. Andito yung 11. So, kahit anong mangyari dyan, pupunta sila sa positive world. Minus, minus, negative 23, minus 11, anong mangyari dyan? Negative 23, dito yung 0, and then, pupunta siya sa negative world pa. Pupunta pa siya doon, whoosh! So, negative 34. Okay? Gets? Tingnan, enough ba para makatawid sa kabilang world? Or pupunta pa siya sa deeper negative world? If negative, negative, nasa negative side na nga siya, pupunta pa siya sa kaliwa. Negative na yan. Positive, positive, nasa positive world na siya, pupunta pa siya sa kanan, sa positive na yan. If negative, positive, tapos plus, minus, is hindi siya straight na rule. You need to see kung sino yung mas malaki. Okay, if ever magkaiba, kailangan mong i-check sinong boss. So, sinong boss, siyempre sunod ko nung sign nila. Okay, if we have, dito nga, negative 23 plus 11, ano mangyari dyan? Nasa negative 23k. Tapos ito yung 0. If 11 lang yan pa kanan, wala yan. Hindi ka makakatawid sa kabilang world. So, kung may absolute value difference, 23 minus 11 is 12. Tapos, masunod si negative 23. Kasi siya yung boss. Okay? If positive 23 naman, tapos negative 11, yeah, this is simply as 23 minus 11, which is 12. Yung complex na rules, napaka-common sensical niya. Okay? Kaya dapat, pag binaliktad, common sensical lang din. Why? Kung sino yung boss, siya yung masusunod. 23 minus 11, so lang 23. So, sa negative world, ganun din. If negative 23 plus 11, matitira yung negative. Kasi siya yung boss eh. Okay? Questions? Okay, this is the rule pag dalawahan. Dalawang magkaibang number. Iba yung rule kapag ganito. Negative 23 plus negative 11, negative 23 minus negative 11, 23 plus negative 11, 23 minus negative 11. Ito yung sobrang daming rules. Yung sinasabi ko na if you will be memorizing simply the rules, the shortcuts, napakadaming cases eh. Plus minus, yung gusto mo magsasolo ka pa ng rules, like, bro, ilan to? Pwede ko pa itong gawing positive lahat. So, times 2 pa. So, sasaluhin niyo ba lagi yung rules? No. Kasi wala siyang kwenta if sasaluhin niyo siya. Hindi siya magkakasya sa utak ninyo up until DOSC next year. Malabo. Okay, please don't memorize rules. Familiarize and master them and understand the reasons why. If alam niyo yung why, hindi siya kailangan saluhin. Ipaprocess niyo siya normally. Kailangan kung gano'n kayo kagaling sa 23 plus 11 saka 23 minus 11, ganun din kayo kagaling sa ganito. Kasaulo ba kayo ng rules pag nagsasubtract or nagmamine or nag-add? Kasaulo ba kayo ng rules? Diba hindi? Common sense lang siya. So, ganun yung reason dito. You need to understand what is happening behind them just as how much you understand these two basic ones. With that, you don't have to memorize anything anymore. What you have to do is use your common sense. Ganito yung nangyayari dyan. Yes, ganun siya. Yes, may kasulo ng plus minus, so magiging plus minus, minus, plus. Like, nakaka-buryong lang if puro sila sinasa ulo. Yun yung sabihin sa umpisa, yes, but you need to know and understand why para maging ganito. If hindi nyo kakayanin gawing ganito kadali, yung simpleng plus and negative world, yung kada may plus and negative sa algebra,
babalikan niyo pa, ano nga ba yung rules? Hindi kayo makakatapos sa ka. Promise. Especially ACET, mabilisan to lahat. Wala, babagsak lang kayo. You need to be super mastered in here, and it's not just practice, it's understanding the whys. Okay? So, let's try to use our common sense here. Negative 23 plus negative 11. Yung mangyari dyan, negative 23, delete ko na to. Number 9, negative 23, 0, plus negative 11. Nagdagdag siya, kaso negative eh. Pakaliwa. Okay, so negative 23 plus negative 11, kahit igam na lang. This is just like normal. Kahit huwag mo na siya imagine. So, ganun yung iniisip ko dyan. Yung 23 plus negative 11, nagdagdag lang ako. Kahit ano yung dinagdag ko, yun lang masusunod. Kung ano man yung kasunod, yun lang yung masusunod. Ganun siya pag plus. Okay, so negative 23 plus negative 11, it's just negative 23 minus 11. Pupunta pa siya sa kaliwa. So, minus 11 dito. So, that's gonna be negative 24. Okay? Now, when we have negative 23 minus negative 11, ito, minus means makulit. Babaguhin na yung sign. Okay? So, if negative 23 minus 11, bumalik na tayo sa kabila. Balik tayo sa kabila. Ito. Sulat ko dito. Is that negative 23 plus negative 11? Negative 23 plus negative 11, negative 23 minus negative 11, 23 plus negative 11, and then 23 minus negative 11. If we need to imagine what's happening. So again, if negative 23 plus negative 11, hindi straight na yan. Negative 23, tapos plus negative, nagdagdag ka ng negative. As simple as that. Kumaliwa pa siya. Kasi again, negative 24. Ngayon, dito, nag-minus ka ng negative. Okay? Minus negative. So negative 23, minus ka na, kaso negative pa siya. Kaya siya kumanan. Negative 23 is equal to ang equivalent niyan. Negative 23 plus 11. Okay, plus is equivalent to minus minus. Okay, so magiging sagot dyan is negative 23 plus 11. Yun na, 23 minus 11 is 12. Tapos boss to. Okay, ito yung hierarchy. You need to understand first, ano nangyari sa dalawahan bago ka magtatluhan. Kasi pagdating mo dito, dapat automatic nito eh. So please master this muna, dalawahan. Tapos, saka tayo magtatatlo. Okay? So, next. You have 23 plus negative 11. Pag plus, sinusundan niya lang yung kasunod niya. So, this will be equal to 23 minus 11 or 12. Okay, ito, 23 minus negative 11. Binabaliktad niya eh. Binaliktad. So, 23 plus 12 is equal to ito. Okay, 23 plus 12. 23 plus 11 is equal to 34. Okay? Na-imagine nyo na yung arrows. Try natin ng, gawin natin nasa back of the mind lang natin yung arrows. Try natin yung processes na mismo. Okay? So, let's try again with this one. 19 plus 13. So, natuwa ko nun. 19 minus, positive naman. 19 minus 11, 19 minus negative 11, 19 plus 11, 19, 19 plus negative 11. Okay? So, 19 minus 11 is just yung pinakasimple. Straight. 19 minus 11 is 8. 19 minus negative 11, ino-opposite na yun. Okay, binabaliktad. Negative means binabaliktad. So, this will be 19 plus 11 or 30. Right? And imagine, 19 minus negative 11. Kasi ang pupunta pa forward. Okay. The 19 plus 11 is equal to 30. So, equivalent yung dalawa.
Yeah, minus is equal to plus. And lastly, 19 plus negative 11, kinokopya lang nito yung kasunod. Dito, kinopya na lang din yung kasunod actually. Ano yung kasunod ng plus? Wala, plus din. Sige, plus plus. So 19 plus 11 is equal to 30. Ganun din dito. If 19 plus negative 11, susundan niya lang ito. Idadagdag niya kung ano naman yung kasunod niya. So 19 minus 11 is equal to 8. Okay? Ngayon, if nasa negative world naman, okay, if nasa negative world, tayo dito. Negative 19 minus 11, negative 19 minus negative 11, 19 minus 11, negative 19 plus 11, sorry for that. Negative 19 plus 11 and negative 19 plus negative 11. Okay, so with this, so ito na, pag nakita negative, tang inayo ko na skip. Okay, mag-i-skip na naman. Pero alam niyo na siya, hindi nakakatakot to. Okay, kasi position lang siya sa number line eh. Hindi mo naman gagalawin yun eh. Ito lang gagalawin mo dyan, no? Kahit may negative sa umpisa, position lang siya. Nasaan siya banda sa number line? Okay, just imagine, negative 19, 0. Ito lang pangalawa yung gagalaw dyan, no? Diba? Huwag kayong matatakot sa ganito. Kung siya nakatakot na yung dalawang tatlong negative, nakakatakot. Position lang yan. Position. Nasaan siya banda? Okay? So, negative 19 minus 11, straight. Punta siya sa kaliwa. 19 minus 11 is dagdag ka ng 11 units sa kaliwa. So, simply, magiging negative world. Nagagad sila eh. Tapos, 19 plus 11. It's gonna be 30. Okay. Just get the magnitude. If pareha sila ng direction, just get the sum of the magnitudes. If mag-iiba ng direction, ito may difference sa magnitudes. And the boss will be, kung sino yung mas malaki, boss. Parehas naman silang negative. So, siya yung boss. Okay? Dito sa pangalawa, negative 19 minus negative 11. Alam, tatlong negative. Ayoko na, skip ko na. So, yun lang yung starting point. Then, minus, kaliwa, minus, kanan. So, nagdagdag siya in the end ng 19 plus, negative 19 plus 11. Okay? Kumaliwa, kumanan. Or doon, pag dalawang negative, minus, kakanan siya. Negative 19 plus 11 is negative 8. Common sense, yes? Or, let's get the magnitudes. 19 minus 11 is 8. Tapos, nasa negative world pa rin sila kasi mas malaki si 19. So, negative 8. Right? Questions? Wala. Okay. So, next, negative 19 plus 11. Okay? Negative 19, start kasi negative 19 plus 11. Kumanan siya. Pero 11 units lang siya. Enough ba siya para makatawid na 0? Hindi. So, 11, 19, kunin mo lang. Ano yung absolute value difference here? It's gonna be 8. Then, nasa negative world pa rin sila. So, negative 8. Okay? That is negative 19 plus 11. And then last, negative 19 plus negative 11. So, dito, nasa negative world sila. Then, nagdagdag ng negative. Okay? Nagdagdag ng negative, kumaliwa pa siya. Questions? Na maging sagot dito, this is as simple as, pagsamahin mo yung dalawang negative na yan, negative. 19 plus 11, 30. Negative 30. Okay? So, to summarize the mini rules, now you need to be able to know why blank plus bakit pala nun? Pangit. So, let's use 5 plus
plus 5. Huwag na. Gets yun naman na. Huwag mo natin i-summarize. Kailangan is makapag-practice tayo ng directions and everything. Okay? So, let's go to... Ayan. What if tatluhan naman? Hindi, sige. Last practice, mabilisan lang. Mabilisan for questions. So, solve this. Type your answers. And mabilis lang. For questions. Ay, hindi pala na-share screen. Ayan. For questions. Go. Yan. 'Kay, since reference kayo ng sagot, okay. Mabilisan lang. Ay, wala. See. 101 minus 76. 101, dito siya. Whoosh! Minus 76. Kumaliwa siya. Straight as that. Okay, so, ganito, kunin mo lang ang absolute value differences. 11 minus 6 is 5. Tapos, sorry na, Andre. Actually, ako mag-subtract ng ganyan. If magsa-subtract kayo, try nga maghanap ng ways paano nyo siya ginagawa. Kasi if mental, ang madali dyan is, kita nyo 101 minus 76. Instead of mag-cancel-cancel kayo, is gawin mo siyang 101 minus 80. So, may 21 na matitira. Tapos, ilan yung matitira dito? 4. So, 25. You should be able to develop your own mental techniques, especially sa subtraction. So, imagine, especially if algebra, sobrang daming i-minus. Tapos kada mag-minus, mag-borrow pa kayo ng 11, borrow 0, borrow 0, then 9. Just ko po, it's too time consuming. So learn to imagine mathematics like this one. 101 minus 76 is, ano yung pinakamalapit dyan na line of 0? 80. Tapos para makapunta sa 101 is 21. Tapos ilan yung dinagdag ko dito? 4. So 25. See, medyo useful siya here. Ito, 101 plus, yun na, mabilis ko naman. 101 minus negative 76. So if minus minus, magiging plus. Okay? So, kumaliwa, tapos kumanan. So plus siya. 101 plus 76 is 177. It's easy as that. Dito, 101 plus negative 76. Plus, sinundan nilang yung kasunod niya. Kaya magiging 101 minus 76. Okay? So this one is just the same as this, so 25. Lastly, 101 plus 76, that's also 177. Okay? So if you imagine ninyo, 101 minus 76, equivalent siya sa
101 plus negative 76. Gets? And yung 101 plus 76 equivalent siya sa 101 minus negative 76. Ganun lang siya. Plus minus, it means minus. Minus minus, it means plus. If you have minus plus, it still means subtraction. Okay, this is still 101 minus 76. Okay? Questions? Okay, now let's go with tatluhan. Dito naman po pasok. Dapat different talaga tayo mag-MDAS, PEMDAS, MDAS, BOMDAS, kung ano man yun. Is master dyan yung gantong basics. Kasi sino yung madaling half eh. Okay? So let's try tatluhan. Go back here. Okay, if we have negative 23, negative 20, zoom in ko lang pala. 20. So, negative 23, tapos 46, then 11. Okay, so let's try to play with them. Let's say negative 23 plus 46 minus 11. Ito, madali lang. Ano yung process mo dyan? Pwede mo siyang straight na negative 23 plus 46 is 23. Tapos minus 11 is 12. Diba? Or pwede mo rin pagsamahin yung dalawa. Negative 23 plus 46 minus 11. Yung pagsamahin yung same signs. Okay? Bakit? Anong rule dyan, sir? If negative 23 ka, diba? Negative 23. Tapos minus 11. Pupunta ka lang sa kaliwa. Same world. Okay? If same world, mag-add mo lang yung magnitude nila, kakopy mo sila. Ganyan din siya dito. If same naman sila ng sign, hindi sila magbabago ng world. Negative 23, negative 11, just add them. Kasi magtutulungan pa sila. Okay, so add mo yan, negative 23 plus negative 11, it's gonna be negative 34. Tapos saka kami plus 46 dyan. Okay, so 46 minus 34 is, ano na mangyari dito? Number line, nandito yung 46. So. Tapos minus 34. Kaso, mas malaki pa rin yung 46 kaysa sa 34. Sabi, hindi siya makakatawid na 0. 46 minus 34 is positive 12. Kasi naiiwan siya sa positive world. Okay? Okay, let's try again. 23, 46, 11. So, 23, 46, 11. Minus silang lahat. Yung 23 minus 46 minus 11, add mo silang lahat kasi lahat sila papunta sa kaliwa eh. Gets? Diba? Negative 23 to, punta ka ng 46, punta ka pa ng 11. Ganun sila. So, subtraction ng lahat, ano mo lang, the negative sign. Okay, so 3 plus 6 is 9, plus 0, 1 is 1, and then 3, 7, 80. Okay? Questions? Okay. So what if positive naman silang lahat? Plus 23, plus 46, plus 11. Hindi ganun din. Nasa right side sila, ay, but negative? Negative 80. Negative 80. Okay? So positive naman silang lahat, ganun din. From 23, add ka ng 46, add ka ng 11. That's what I mean by if same sign, just add them together. So nasa isang direction, nasa isang world lang sila. So this is gonna be plus 80. Okay? So if merong isang magbago sa kanila, 23 minus 46 plus 11. Pwede mo i-add lang tong dalawa kasi nasa isang direction lang sila. Pakanan sila. Pagkakontrain sila nitong pakalawa. So 23 plus 11, that is 34. Tapos 34 minus 46. Mas malaki to. Sabihin siya na si boss ngayon. Okay? Number 9, makakatabit siya sa 0. Nakalagpo siya doon. Or, not theoretically, mas malaki to, mas malaki to. So, simple as that. Siya yung boss. Konti lang yung magdadagdag nito, siya pa rin yung magiging boss.
Okay, it doesn't matter ano yung una, ano yung pangalawa. Doesn't matter. Kung ano yung mas malaki, yun yung nagmamatter. Ano yung mas malaki. So theoretically, nandun sila sa world na yun. Nasa positive ba yan? Nasa negative world. Hindi sila makakatawid sa kabila. And numerically, if 46 to, negative to. Ganito karaming negative, ganito kaliit lang yung positive, ito yung magiging final answer. Di ba? So, if 34 minus 46, that is 6 minus 4, ito naman yung pwede nyo gawin. 34 minus 46, parang hindi kayo malito. Like, uh, alam mo, tatawid pa kayo sa negative world just to answer it. Pwede mo siyang balik na rin. Gawin mo siyang 46 minus 24. Ano ba day lang solve, di ba? 6 minus 4 is 2. 4 minus 3 is 1. And then, alam mong negative yung mas malaki, so negative siya. Okay? Whenever ganito, pwede mong switch just to get yung magnitude lang mismo. Kasi naman yung final answer will be negative. Eh. Diba? Questions? Gagawin ulit. 23, 46, 11. 23, 46, 11. But if ito namang dalaway negative, ito naman yung positive. Now, sir, paano yan? Yung mga isa-isa, negative 23 plus 46. Ganit nalilito ka, negative 23 plus 46, para ang hirap mag-add ng 46 mula sa negative 23, diba? Switch. 46 minus 23. Wow! Ang dali nang tignan. Diba? Psychologically, ang hirap nito. Like, what the fuck? If we just switch, the key here is switching. We just switch. Magiging madali na siyang tignan. Okay? Huwag niyong pilitin if hindi niyo kaya. Switch. As easy as that. Okay, so 46 minus 23 is 23. Wow! Ang bilis. Tapos, minus 11. So, switch pa ba ito? Hindi na. Madali na yun. The answer is 12. Okay? If we have negative 23, positive 23. We have positive 23 minus 46 minus 11. Positive 23 minus 46 minus 11. Again, at some point sa madaling, i-add mo na yung same signs. Same signs means add kasi same words. Magiging positive 23 minus 46 plus 11. That's 57. Okay? Then 23 minus 57. Ang hirap na naman tignan. Switch. 57 minus 23. Oh, ang dali. 7 minus 3 is 4. 5 minus 2 is 34. Okay. Pero alam mo na, big boss si 57 eh. So, negative 34. Okay, just switch. Magiging mabilis na lahat. Okay? Questions? Now, let's try for bigger numbers. So, please type your birthday. Okay, let's play with them. Okay, we have Nadine is 28. Isa Hikari is 31. Hanakim Jaka is 53. And then some one more from Laika, 09. Okay, so let's say plus, minus, plus, minus. F straight, 28 minus 31 is negative 3. Okay, paano ko siya na mental? Kasi alam ko magkadikit lang yun sa number din. 3 lang naman yung difference. Or just switch, 31 minus 28, the negative 3. Okay, the negative 3 plus 53 minus 9. Ang dali na to, pag sumahin mo na yan, para maging 53 minus 12. Same sign, just add them and copy. Different sign like this,
subtract them, and then copy yung bigger. The rule. Same sign. Odd, then copy sign. Odd, then copy. Copy mo lang yung sign nila. Okay? Odd, then copy. Like for this one, negative 3 minus 9, para silang negative, it's negative 12. 3 plus 9, para silang positive. So add mo lang sila, then copy the sign. If opposite signs, subtract, and then who's the boss? Okay? Who is the boss? Ganun lang siya. Who's the boss? Okay? Opposite sign, just simply who's the boss. For this one, 53 minus 12, positive 53. But if we have negative 53 plus 12, opposite sign siya. So, subtract 53 minus 12, which is 3 minus 2 is 1, 5 minus 1 is 4. Tapos, who's the boss? Boss 2 eh. Yan siya. Okay? Just remember that rule. Same sign, add, then copy. Opposite sign, subtract, and who's the boss? Ito is kapag dalawahan. Kapag maramihan, tatluhan, minus, minus, plus, minus, minus, plus, plus, plus. Pag plus, susundan lang yung kasunod niya. Kapag minus, babalik na rin. Okay? Remember that. So, ito yung rule kapag dalawahan. Kapag tatluhan, negative 3 plus negative 9, negative 3 minus negative 9, negative 3, kahit dito lang pala muna. Okay? Positive, susundan lang siya. Okay? Hindi ko na siya isusulat as that kasi mahirap like blank plus minus. Hindi mo siya magigets. Pero pwede rin naman pala. Pero, ayan. Okay, susundan lang siya. Babalik na rin ito. Okay, questions? Whatever this is, pag plus minus, susundan lang to. Pag minus minus, babalik na rin. So, magiging plus. Minus plus, babalik na rin. Magiging minus. Plus plus plus. Diba? Hindi siya, hirap siyang sa uluhin. You need to imagine what is happening. Okay? So now let's try what if meron na tayong variables. Okay, what if may variables na tayo? Plus, mag-iba ba yung rules? Hindi. Same lang yan. Okay? For example, if we have if we have 3a plus 2b minus 6c plus 4a minus 23a plus 4a minus 23a plus negative 5b minus negative 6c plus negative 4b. Okay, what if ito nakahaba? Parang, di ba naman siya bakang skippable, pero marami nang tatamad na. Babalikan ko na lang, nakakatamad. Ito ganito, just group the like terms, which is lahat na may A, sila lang yung pwede yung pagsamasamahin. Okay? And then ganito, kung ano yung katabi niya, yun yung sign niya. This is positive 4A, positive 4A siya. This negative 23A, that means negative 23A siya. Just masamahin mo itong tatlo. Kakopy mo is 3A plus 4A minus 23A. Hindi pwedeng yung 23 lang kukunin mo. Okay? So dito, simplify mo na. 3 plus 4 is 7. 7A minus 23A. Anong sagot? So, dito ka. Go switch. 23 minus 7 is equal to 16. Tapos boss 2 eh. So, negative 16A.
Okay? Questions. What is A? Paano si B? Pag si B, ito si B. B, B, B. Okay, so si B is 2B plus negative 5B. Okay, hindi lang ito, kukunin mo to. Kasi what if negative to? Mag-iiba yung value niya. Lagi mo kukunin ito, saka yung before niya. Okay? Then lastly, ito, plus minus 4B. Okay? So in here, magiging 2B, press lang to, 2B minus 5B minus 4B. Kasi nga pag plus, susundan nila yung kasunod niya. So nagdigdag ka ng negative, kaya sa naging negative. 2B minus 5B minus 4B. And then press negative, just add them. So 2B minus 5 plus first 9, 9B. 2B minus 9B is equal to negative 7B. And then last natin is yung C. Nasaan si C? Ito. And ito. Siya lang. So negative 6C minus negative 6C. Kaya mahalaga na hindi lang ito yung kukunin nyo. Kaya nakunin ko yung right before that term. So dito, double negative siya. The answer here is negative 6C plus 6C or 0C. Wala na siya. At nakalimutan nyo, kunin to, na. Magiging negative 6C minus 6C, negative 12C pa siya. See the difference? Okay? So in here, the final answer will be simply the simplified form niya. 16A minus 7B. That's it. Okay? Sink in. Questions? Wala. Madali pa naman ano. Okay. Now it's your turn, guys. Let's solve this one. Using your favorite numbers, we have minus negative 41A plus 2B plus negative 23C. AB na nga lang. 23A tapos 919 minus negative 19B tapos 9 9 7 9 2 3. Okay, so let's say A, B, A, oh, hindi ito. So let's say this is B and then, okay, so minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus, minus, plus, then plus, minus, then minus, plus 23B. Okay, so try this one. Negative 41A plus 2B plus negative 23A minus 19B plus 9A minus, bakit ang sulat dito? Lang to. Plus negative 7B minus 9A plus 23B. Go. So,
Okay, 37. Para sila. Okay, let's solve. So, lahat mo tayo ng A, this will be, pwede natin simplify, negative 41A. So, kahit dalawa lang sila. Kumaliwa ka, kumanan ka. So, this will be 41A. Positive. 41A, tapos na to, minus 23A, then minus plus 9A. So, that will be, sipapin ko na dito, tapos minus 9A. Okay? So, in here, 41 minus 23 minus this minus this. So, kita mo dito, minus 18A na yan agad. Ang matitira din is 41A minus 23A minus 18A, 18, then add muna natin itong dalawa para masaya na siya. 8 plus 3 is 1, 2 plus 1 plus 1 is 41. So, magically, 41A minus 41A, magiging 0 na siya. See? Magic. So, ito naman dyan is yung B. So, we have 2B minus negative 19B plus negative 7B plus 23B. Okay, so 2B minus negative 19. So minus kumaliwa, negative pa kumanan. So this will be 2B plus 19B. Ito, plus minus negative, plus minus. Pinagdagdag siya ng negative. So kumaliwa siya. Negative 7B. Then lastly, plus 23B. Okay, so kung minus mo dyan, nasa to, 7B. Okay? So, pwede mo siyang gawin dito para magiging 19 plus 23 minus 5B. Okay? 19B plus 23B minus 5B. Then 23 minus 5. Yun na yan dyan. So, questions. So, up to this point, questions ba? So, 2B minus negative 19B plus 19 plus negative 7. So, negative 7 tapos plus 23. And then 19B plus 23B minus 5B. So, 14. So, ito mas madali. 19 minus 5 is 14B. Tapos 14B plus 23B is equal to 37B. Okay? Questions? See, yung mukhang halang dami nangyari. Skip ko na yan. It's just as easy as that. You just have to imagine what is happening. Okay? So, it I'm contemplating if tulong din ba natin yung negative, yung product and mabilis lang kasi to. Pag sa division and multiplication, mabilis lang siya. So, hindi, sige. Bukas ko lang tututuro kasi this is like maybe 10 to 20 minutes lang. What I need you guys to do is master this. Alam ko may magagaling now, but sino hindi nakatapos sa fraction sa quiz kanina? Raise hands. Ayan, magbibigay rin ako ng quiz tomorrow. Ganun din sa kahaba. Kasi need natin yung practice. Kailangan, ganun kayo kabilis sa 23 plus 11. Ganun na din kabilis sa the rest. Okay? So, bigyan ko ng quiz bukas. Hindi ko natuturo yung product na yun kasi gusto ko mamaster ninyo. What if dalawahan? What if tatluhan? Okay? Bibigyan ko kayo ng quiz dyan. Tapos see you bukas. Hopefully, master nyo ng sabay tomorrow. Tapos, start na tayo sa ano. Finally, we can move forward to algebra. Bukas lesson natin, short lang muna tayo sa product and division ng positive negative world. But intro tayo to algebra. Algebraic phrases, and then laws of equation. Sa laws of equation, if hindi nyo alam yung positive negative world, hindi yung makakatawin sa equation. Okay? So, practicein muna natin ito ng sobrang haba bukas. Istagainin nyo. Tapos, intro tayo to algebra problems, laws of equations. Tapos, let's see, makakapag-number problem tayo agad.
Okay? So, question so far. Wala. So, yung wala, hindi pa tayo tapos, syempre. Tapos na tayo sa math. Magtatayo tayo. Mag-discuss naman tayo sa science. So, short problems lang din sa science, okay? So, kahapon, ang na-discuss natin sa science is yung 3 point na columns law. May question ba? Dami palang question. So, yung kanina na exam, so, one problem lang tayo sa science, tapos everything na related din sa classes and submission is let's go. So, science. Ayan. Wait, so sige, raise hands ah. Sino yung kasali sa main training sessions na hindi nag-aral ng circuits nung week 1? Sino kasali sa main training session na hindi nakapag-aral ng circuits nung dami pala? Oh my God. Sige. Let me just choose. Sige, sa sili meron. O sige. So, I hope mag-gets. Sige, para lang dun sa mga nakakaalam pa. Discuss ko lang sa yung shortcut nito. So, baka siyang masaya. Tapos, from here, pili tayo ng paglalaroan ko. So, sino maalam na mag-circuits from week 1? Reason, sino yung maalam na mag-circuits from week 1? Iyo, yun ang gusto ko. Madami din tayo. So, dapat na sagutan nito. Lakihan po. Tapos, so, let's try to solve this one. Which is okay, for this one, Christian, sinong nahirapan? Sinong nahirapan ng Max 3.0? Dami naman. So, again, ano yung titignan, di ba? Ano yung rule natin sa circuits? Number 1, golden box or pure parallel. Okay? Kasi pure parallel siya, hindi na natin need mag-golden box. Which is, isit mo dito. Number 1, either golden box or pure parallel. Okay, check nyo muna. Is this a pure parallel circuit? This is node A. Right? And then, ang pangit ng color ng ballpen natin. This is node A, right? And then, meron ba nagbago? Hanggang dito? Lang sa R5 eh. Sa R5 ito. Nagbago ba sa nodes? Meron or wala? Wala. Right? So, sa taas, wala. Sa baba, ground. Wala din. This means, this is pure parallel circuit. Yun niya, pure parallel siya. Tapos na usapan natin dyan. Pure parallel siya, ang nawawala lang is si R5. Kunin mo yung sa branch ni R5. Hindi, ito yung branch ni R5 ha. Kailangan, kung ano yung AG, yung buong AG na yan, yun yung kukunin mo. Yung branch ni R5. Yung i-compute mo lang dyan is, ito, simplify mo to, 10K parallel to 10K, which is equal to 1 over 10 plus 1 over 10, tapos 2 over 10, then switch, which is just 5K. Okay, so this is 5K, then this is 10K. Series na siya, i-add na lang 5K here, then 10K here. So in series, 5K plus 10K is equal to 15K. Ito na yung RT sa branch ni R5, 15K. Then I is equal to V over R, or
30 volts all over 15K, ito na yung current dito. Ito na yung current sa buong branch na to. Diba? Current division. 30 volts to 30 volts from here to here. Okay, so 30 divided by 15K is 2 milliamperes. See, ganun siya kadali. Para pa naman pag binabago, wala. F straight lang naman siya. Wala namang ibang resistors, loads, voltage sources. If hindi siya KCL law, hindi siya KCL, straight lang siyang node A. So, in here, in summary, all you have to do is check the labels. And once na alam mo na, this is a pure parallel, mawala to. Kung dito sa part na to. Parallel itong dalawa, add mo sila dito, I equals V over R. Wala ka nang kailangang ibang equivalent sa circuit. Yun yung magic niya ng parallel, pure parallel. I-isolate mo lang yan, tapos na. Paano ko ba yung 10K? 10K, this one, R5. Kasi, once na ma-summarize mo na to, once na pagsamahin mo na itong dalawang 10K, set maybe, magiging isang resistor na lang to dito. Tapos ito, saka ito, yung series na lang sila. So, i-add na lang natin sila. Okay? So, ayan. Madali pa siya. Okay. Okay. Oh. Okay. I thought 10:02 pa lang. 10:34 na po. Okay. So, yun lang muna. Mali ako ng tingin sa time. Kala ko 30 minutes pa tayo. For mga normal people, yan, well, this is just 40 points actually. Pero papahirapan ko pa kayo. So, maglalabas ako ng quiz tomorrow morning about this. Both, number lang and then with variables. Tapos, mamaster natin plus, minus, minus, plus, minus, minus, plus, plus, minus, minus. Lahat lang yan. Kailangan master din na siya. Kasi mas mahirap siya actually kesa sa product and division. Parang division, pag may negative, cancel mo agad if may isa pang negative. Tapos na. Dito, daming pwedeng nangyari. Okay, so, master natin to. Tapos na-diretso tayo bukas sa algebra intro and then laws of equation. Okay? So, let's turn on the cameras and then smile. Tapos, para sa may questions about sa enrollment and class, usap tayo after natin mag-class picture. And again, third, main training people, take your time if nandito pa tayo kasi pagdating natin ng next 2 weeks is halo-halo na science, English, everything. So, nag-make ako ng time dito, fractions, this plus and minus kasi siya yung basics na. If mamali pa kayo, simpleng positive, negative, sayang lahat nagko-compute ninyo eh. So, I'm just giving time right now kasi fun does to. But pagdating natin next week, especially pag nasa types of algebra problems lang ako, hindi ko na kayo babalikan na hirap kayong sumunod just because of plus minus. Okay, please master them right now. Mukhang madali. What? Anong scores ninyo sa live box? Sino yung may karapatan lang na magsabing sobrang dali nito is yung mga siguro 80% pataas sa math part. If hindi, wala ka pa kayong karapatang magreklamo. Okay. Sinong pumasa na? Sinong nakuha ang passing UPG nung live box? Raise your hands nga. Sino may passing UPG? Raise hands. Ayan. Kaya medyo may karapatan kayong magreklamo. Go ahead. Yung mga wala pa, wala kayong karapatang magreklamo. Okay. Maghirap tayo sa hands. Okay? So, let's smile. And then sa mga bagong people din, pwede kayo magpaiwan. I'm gonna explain na lang din paano yung situation live box, UPG, and everything. Okay? Smile. 1, 2, 3. Yun, so thank you class. Main training people, you can leave. Normal people, you can leave. Lahat na may questions about the training sessions and yung mga bagong people for the live mocks can iwan. Tapos usap tayo ng masinsinan. No, masinsinan.
for notes